What's up mga mamamayang kinakain na ng internet at may pakialam lang sa issue kapag pwedeng ipagyabang sa social media o gawing cloud at pagsabi din sa mga barkada kapag babae man yan o lalaki? De, joke lang yun. Pero welcome sa aming muntihing podcast na pinamagatang ano nga uling title nun? Ano nga uling title lang ano natin? Pwede cut mo na lang yun, no? Pwede naman yun, di ba? Cut na lang. Yes. Ano ulit title nung pamagat natin? Okay. Chill lang, pero may kabuluhang kwentuhan kung saan kahit anong usapin, pwedeng pag-usapan. Basta, bukas ang isipan. Ako nga pala, si Jovel, at sa episode na ito, sisimulan natin ang serye patungkol sa madalas banggitin, pero hindi madalas intindihing usapin. At ito ay ang separasyon ng Estado at simbahan. Sounds big, no? Pero huwag kayong mag-alala sapagkat ito ay talakayan lamang. Chill lang tayo dito. Hindi ito lecture. Kaya naman, para mas palalimin pa ang usapin na ito, ay meron akong iimbitahan na 3 kaibigan. Matalik kong mga kaibigan na naggagwapuhan, matatalino, at mga ginoo. Sila ay sila Kyle, si Jave, at si Bench. Welcome kayo. Upo kayo. Ayan, so maraming salamat sa paunlak sa akin dito, no? At okay naman ba yung yung biyahe niya? Okay naman, medyo traffic pero okay lang. Okay lang. So maraming salamat. Ayan. So ito nga wala si Kyle, si Jave, si Bench. At simulan na kagad natin yung katanungan natin patungkol sa separation of church and state. So dito, alam naman natin na nag-school tayo. At doon, minsan ba naranasan nyo na magkaroon ng misa sa loob ng school nyo? Misa? Oo. Actually, ako kasi sa school ko dati, nung high school, meron kami doon, may chapel kami doon. And kapag kunyari may teacher na nagsisimba din doon, sumasabay kami. Kaya yun siguro yung experience ko. May natutunan din ako sa experience na yun. Ikaw ba, Jave? Actually sa amin, may talagang may schedule for school masses, and kasi Christian school sa amin, Colegio de San Gabriel. Yes. So by meron talagang oras na magkakaroon kami. Kasama rin yun sa school curriculum ng kolehiyo kasi private school siya, and may halos siyang sarili galing sa president din na meron magkakaroon na school masses. And meron kaming hindi ako sure kung parenta yon ng simbahan, pero doon kami sa Sagrada nagsisimba. Sa inyo ba, Kyle? Meron kayo nun? Sa amin, kami sa public school, meron kaming schedule tuwing first day of the month. So doon, Catholic Mass siya. And ako kasi Christian ako. So onti lang kami saklong na Christian. So lahat ng kaklase namin kasali. So parang mapipilitan ka talagang sumali na rin. Kasi pag naiwan ka, maglilinis ka ng room. So no choice ka. Kundi maglinis ka ba o kasama ka. So, sasama ka na lang. And wala rin naman kasi sinasabing explicitly na kapag hindi ka Katoliko, hindi ka pwedeng sumama. So, parang wala namang ganun sinasabi. So, lahat kami pumupunta. So, pero, ayon naman sa may DepEd order tayo dyan Sa DepEd order number 48, series 2013, voluntary dapat yung pagsali ng mga estudyante sa mga religious activities, lalo na sa mga public schools. Kasi pinapalagan nga ng institusyon yung pagrespeto sa paniniwala natin ng mga estudyante. So, maraming salamat, no? So, hindi pala required. Kasi yung iba kasi sa amin, alam nyo kasi sa amin naman, yung iba, nire-required. Nire-require, parang kailangan pumunta doon, ganyan. So, ayun nga, katulad sinabi mo, parang maglilinis, ganyan. So, wala, ayun, marirequired ka na pumunta doon sa misa na yun. So, ayan, bago tayo mag-proceed sa pangalawang question, no,
Patay muna natin yung pagkain kasi may pagkain tayo dito eh. May pa-sponsor tayo eh. Yan. Grabe Eh, talaga. may pa-sponsor yan pare. Pinagandaan talaga itong Siyempre. podcast na to. Na pwede ko kumain. Kuha kayo, kain muna kayo. Para itong po yun, kailangan yung sigarilyo. Uy! Yun talaga. Pwede. Ayan. So, ayan, maraming salamat sa mga sponsor natin dyan, no? At, ayan, dako na tayo sa, pangalawang question natin. So, dito, guys, familiar ba kayo sa, Sojibin? Yes. Sojibin. Yung, gustong ipatupad na batas ng mga part ng LGBT. So, alam naman natin na yung simbahan is against dun. So, tingin nyo, bakit against yung simbahan sa Soji Bill? Even though na, para naman yun sa kapakanan ng ibang mga tao, katulad ng mga LGBT. Kasi nga, pag ganun, parang less discrimination. Yes. Para sa karapatan nila. So, bakit kaya against yung simbahan doon? Tingin nyo? So yung Soji Bill kasi although pinaglalaban talaga siya ng mga LGBTQ members, pero hindi lamang ito para sa kanila. Para rin to sa lahat ng genders, kasama yung lalaki, babae, and the members also of the LGBTQ. And pinaglalaban nila yung karapatan sa lahat ng karapatan sa edukasyon, sa mga oportunidad, lalo na makapag-aral, makapagtrabaho. So, hindi lamang to nakasarado sa kanila. So, ang nakikita kong dahilan kung bakit tutuloy yung simbahan dito. Una, syempre, may nakakaloob kasi dito sa Soji Bill na multa daw kung sakaling matapakan may self-esteem ng isang individual na nagpapahayag ng sexual orientation and gender identity na umaabot sa 100,000 hanggang 500,000 and maaari rin silang makulong. So, nagiging banta ito para sa mga ilang pictures kasi kapag sila yung nagtuturo ng mga doktrina ng gender, di ba? Alam naman natin na number 1 silang tutol dyan. So once na narinig ng mga members natin, members na LGBTQ, yung doktrinang yun, maaari silang ma-open doon. So maaari nilang kasuhan yung mga preachers. So ayun yung isa sa nakikita ko naging dahilan. Pero malinaw pa rin naman na yung lipunan o yung gobyerno dapat kinatawan siya hindi lamang sa religious groups. So maging din sa mga minority group na katulad ng LGBT. So kayo ba? Ano yung tingin niyo dito? Yeah, maraming salamat. Ayan ang nakikita ko talagang pinaka reason kung bakit siguro against yung simbahan sa Soji Bill is because magkaiba yung values di ba? Makikita natin sa teachings ng simbahan is magkaiba talaga sa sa inaalaw natin sa state. Kaya ayun nga pumapasok din dun, 'di ba? Yung pinaka-topic nga natin ngayon which is yung separation of church and state. 'Di ba? Kaya tinatry talaga na ipaghiwalay yung church and state kasi magkaiba nga yung principles, magkaiba yung values na tinuturo ng simbahan sa tinuturo ng state. Kaya ayun siguro yung pinaka-reason. Parang naturally opposing talaga sila. Ayun lang. Ikaw ba, JV? Sa akin, nakikita kong reason why the church is against the Soji Bill is one time kasi nabanggit na rin ng entirety of LGBTQ as demonic daw. Dahil nilalayo ng LGBT ang kung ano yung nasa turo ng Biblia, which is there's only 2 genders. Pero ang LGBT as back pa ng Soji Bill, pinopromote nila na magkaroon ng inclusion sa 7 plus other genders. Kaya, ayun yung nakikita kong dahilan why church is against the Soji Bill lang. Ayan, maraming salamat. At ayan yung mga opinion nila. Ayan. So, sa pangatlong katanungan naman, familiar naman siguro tayo sa divorce. Ayan, parang yan, di ba? Parang Ayan yung parang mainit. Kumukul doon, parang tumataas yung hot seat tayo. Ayan. So, dito sa divorce, tingin nyo, bakit against yung simbahan doon sa divorce? Even though na parang naman yun sa ikabubuti ng
possible ng kababaihan sapagkat alam naman natin na aware tayo na iilan. Hindi naman lahat ng mga kalalakihan talagang, alam mo yun, parang bubugbog, kaya binubugbog yung asawa. Hindi lahat. Pero may iilan na ganun. So, bakit? Bakit against yung simbahan sa divorce? Even though may mga ganun na cases na yun nga, yung mga asawa is nabubugbog, ayan, pati mga anak, ganun. So para yun sa 'di ba? Para yun sa mga kababaihan. Para sa kanilang karapatan. So, 'di ba parang tama yung doon, yung batas? So ano sa tingin niyo doon? Okay, ikaw muna, Kyle. So, sa divorce law kasi, di ba, ang pinaglalaban yan yung mga taong naabuso nga, sabi yun ng ating host. Yung mga taong nakaranas ng mental, emotional, physical abuse sa kanilang mga asawa. Actually, hindi lang naman sa lalaki. Maging din sa mga babae. Maaaring maranasan nila to. So, totoo lang simbahan dito, una dahil ang konsepto ng kasal is nanggaling sa kanila. So, yung original concept is kung paano dinideliver o paano isinasagawa. Sila dapat yung may kumbaga mandato kung paano gawin yung isang marriage. So, kaya totoo yung simbahan para sa kanila kasi ang pinagsasama na ng Diyos ay sabi nga, di ba, hindi na may paghiwalay. So, ay nagiging dahilan. So, para naman dun sa mga naabuso, ang tanong naman, di ba, nandun na nga tayo sa separation of church and state. Ang state kasi, ina-embody nito yung lahat ng klase ng tao. Believers ka man o hindi. So, pinaglalaban dapat ng state yung divorce. Lalong-lalo na dahil hindi naman totally lahat naniniwala, may paniniwala. At ang pinaglalaban ng lipunan dapat, kahit yung kakarampot na hindi naniniwala sa Diyos. So, dapat may paglaban pa rin yung karapatan nila bilang tao na maiwasan yung pang-abuso mula sa kanilang mga asawa. At nagiging less na rin to para sa mga trauma sa mga bata. Kasi pag lalong nagsasama yung mga mag-asawa, di ba, away ng away, mas lalong dumadami yung mga epekto, nandiyan is nagiging malala yung pang-abuso, physical, sa mga trauma, sa mga bata na maaaring madala nila hanggang sa pagtanda nila. So kayo ba? Ano yung sa tingin niyo dito? Ako kasi Kristiyano kasi ako eh. And ang pinaka naisip ko talaga, ang pinaka opinion ko talaga sa divorce is no talaga ako. Kasi pero ang problema kasi, ang pinakatanong kasi diyan, 'di ba? Nasabi na ni Kyle, 'di ba, na paano yung mga naaabuso? 'Di ba? Paano yung mga tao na hindi naman naniniwala sa Diyos, di naman under ng simbahan, and tawag dito, naaabuso sila. Diba? Parang kung titingnan natin yung divorce bill is naman di ba? Parang maayos naman yung intention niya. Diba? Maayos naman eh. Pero ang tingin ko kasi sa perspective ng simbahan is because ayun nga, parang dumating na sa punto yung domestic violence na parang ang pinaka-solusyon na lang talaga is divorce. Na parang masyado nang malala. Parang it's too much na para parang kung titignan natin, no talaga eh. Pero parang wala na tayong choice eh. Na kung hindi i-implement na yun eh. Kasi totoo naman, makikita natin sa mga statistics, sa mga numero na oo nga, ang daming tao na naaabuso, ang daming pamilya na naaapektuhan ng domestic violence. Kaya siguro kailangan na rin dito ipasa yung divorce. Ikaw ba, Jave? Ano yung opinion mo dito? Regarding sa bakit sila total sa divorce, kasi talagang nag-uugat din yan sa nangako sila sa harap ng Diyos. Yun yung pinakadahilan. And tapos, in the eyes of the church, bigla nyo na lang babawliwalayan. Yun nga nasabi na, tatapakan yung sacred sin ng kasal. Yes. Kaya yun talaga yung pinakadahilan. And on the bad side kasi, yun. Talagang na-weaponize yung promise to God na
madudumihan yung yung sagradong kasal. Pero on the good side kasi, talagang weaponize yung divorce eh. Hindi Amerika, di ba? Kung sino yung babae, siya yung mas may kaltas sa family wealth. Kaya talagang neutral side eh. Pero in the eyes of the church talagang disagree tayo. Yes. That's only opinionated na. Kalma lang. Yes, it's okay. Ayun, gusto ko lang idagdag na yung pagpapasa natin ng divorce law is hindi naman sinasabi na maghiwalay na agad kayo. So hindi naman siya parang option lang siya ng iilang mga pamilya na hindi na talaga mapag-ayos, as in grabe na. So hindi naman biglaan na pag nag-file tayo ng divorce as in hiwalay na. So may mga proseso pa yan titingnan. So kung alam niyo yung emotion lang nagdadala sa mga mag-asawa, family counseling ang solusyon ng simbahan dapat yan. So ayun yung role ng simbahan dyan, yung pagbibigay ng family counseling, pagbibigay ng moral guidance sa ating mga mag-aasawa na kung paano nila ma-manage ng maayos yung pamilya nila. So ayun na muna. Ayan eh. Thank you. Ako din may dadagdag ako kasi mention ni Kyle yung yung parang plano ng simbahan or yung teaching ng simbahan about sa kung paano maiwasan yung divorce. Ang pinaka-teaching kasi ng simbahan is yun nga, family counseling at saka isa pa is pagdaan sa tamang proseso. Parang lagi, sa simbahan kasi namin lagi yung ini-emphasize or lagi siyang sinasabi sa amin na kung gusto mo ng maayos na relationship sa isang tao or gusto mo na mauwi yung isang relationship sa tama, dapat dumaan kayo sa tamang proseso, 'di ba? Hindi yung maaga kayong magko-consummate na marriage or maaga kayong papasok sa ganong relationship kasi kung titingnan naman talaga natin, 'di ba? Sa mga study na rin, 'di ba, na kapag bata ka pa hindi pa develop yung yung part ng brain mo para paano ba to sabihin? Function. Decisions. Ganun, i-process, di ba? I-process yung mga decision natin, yung mga ginagawa natin. Kaya, ayun siguro, goods naman, okay lang na tawag dyan, parang maging mauna, pero ang inaano kasi ng simbahan, ang ini-insist kasi ng simbahan is dumaan tayo sa tamang proseso, maghintay tayo, diba? And yun siguro yung pinaka-take ko doon. Kayo ba, meron pa kayo? And sa akin naman, talagang ang gusto kasi ng simbahan ay maging foundation nila ang Diyos. Kaya merong tayong tinatawag na spiritual foundation. And doon talaga kasi, kailangan talagang Diyos ang dahilan ng pagsasama ninyo. Kaya nga sinasabi din na in the biblical standards din, kailangan talaga na parehas kayong may pananampalataya sa Diyos. And meron tayong dalawang types of marriage. Yung physical marriage, yun yung marriage by law, implemented by the government. And spiritual law, yung talagang nararamdaman ninyo and kung talagang appointed kayo each other by God Himself. And kaya yun din, against din ng church sa divorce, separation. Yun nga, talagang ang nakikita ko nakukulangan lang sila sa spiritual foundation. Kaya talagang akala nila yun yung dahilan bakit nararamdaman ng couple na paghiwalay sila. They lack God Himself. They lack the foundation. And yun ang gustong punan ng church yung maging foundation nila ang God, maipakilala nila si God, ma-introduce nila ulit para sa ganun may hopes na ma-fix yung marriage and the relationship itself. Pero talagang may part of me is agreeing because talagang may mga marriage na hindi naman talaga deserving. Talagang mga arranged marriage, examples, mga nagde-developan lang overtime or mga nag-arrange marriage lang dahil pinagkasunduan ng mga Magulang. mga superior nila na hindi naman sila agree. Kaya yon.
talagang neutral basis lang talaga eh. May sides talaga na oo, may sides na hindi. Pero in the eyes of the church talaga, tutol sila sa divorce dahil gusto nilang magkaroon ng, mapunan ng spiritual foundation ng dalawang magpanig. Yes, yun lang. O yan, maraming salamat. At dito naman, meron akong tanong sa inyo, tatlo. Ano yan? At doon sa doon rin tayo sa my divorce. Dito, let's say scenario is may isang babae. Pinapahirapan siya parate ng kanyang asawa. Ayan. Pati yung anak niya, para pinagmamaltratuhan sila. Nasaktan, binubugbog. Tingin niyo ba may kasalanan yung doon? Yung simbahan? Parang gustong magpa-divorce ng babae. Ganyan. Pero yung simbahan, since antay nga sila, ayaw nila ng divorce, tingin niyo ba may kasalanan yung simbahan doon? Or wala? Sa opinion niyo? Kayo ba? Hindi, ako na. Sige, ako na lang muna. Ako kasi feeling ko yes, may affected yung yung tao dun sa sa values na inaano ng simbahan, tinuturo ng simbahan. Pero sa dulo, 'di ba, parang tayo pa rin naman yung may choice eh. Kung susundin mo yun o hindi. Kaya kung hindi mo na talaga kaya, or parang hindi mo na talaga parang feel mo na wala nang solution to. Ganun, parang nasa sayo. Nasa sayo naman eh, 'di ba, kung susundin mo ba yung ng simbahan or magpapa-divorce ka. 'Di ba? Kayo ba? Ano ba yung niyo? May experience ba kayo doon or something? Sa cases na ganyan, although wala tayong divorce, parang meron tayong tinatawag na legal separation. So, legal sila maghiwalay pero yung marriage nila hindi siya mabobol. So, parang ayun yung nakikita kong isang option hanggat wala pang divorce law sa ating bansa. So, legal separation. So, sa tanong mo naman kung may kasalanan ba yung simbahan, ayun yung option, may legal separation tayo. Nga lang, di pwede mag-asawa yung naghiwalay ng panibago. So, nakikita ko rin hindi ang simbahan ang may kasalanan, kundi yung mismong nasa marriage doon, na kung sino yung nag-aabi syempre. So, ayun nakikita ko isang dahil. Ayan, maraming salamat. Sa akin naman, walang part ang simbahan sa kung anong mangyayari after the marriage. Kasi ang role ng simbahan talaga pangunahan ng marriage. Yung tawag natin doon? No, not ritual. Anong tawag? Sa process of marriage. Yes, the sacraments of marriage. Yun lang yung gusto tuloy. Yun lang yung role ng church is to guide them in the sacrament of the relation of the marriage. And after that talaga, hindi na nila responsibilidad yun. Kasi sabihin mo, Kyle, nasa couple na yun, sa kanila na yung problema. And pinapaalala rin talaga sa marriage, di ba, na sacrament, talagang foundation ng God. So, walang pakana ang church after the marriage. Sa couple na talaga yun. Ayan, maraming salamat. At ayan, meron na ba kayong additional information? So, ayan. So, okay na. Sige. So, punta na tayo sa last part. Sa last question. Ayan. So, ito maganda tong question na ito. So, alam naman natin, nung nakaraang last election, may mga ganyan, na alam niyo naman na siguro about sa simbahan at saka sa state. So, tingin nyo ba, nakatitiyak ba ang mga mamboboto sa kandidatong susuportahan ng kanilang simbahan at mga leader nito? To be specific, mga miyembro ng simbahan. So, Ikaw, Kyle. sa akin, hindi naman talaga nakakatiyak. First of all, kasi, syempre yung mga religious leaders, hindi naman nila alam yung takbo ng isip ng mga kandidatong tatakbo. Hindi nila alam talaga yung buong pagkatao nila. So, ang mga religious leader ay dapat nagbibigay lamang ng mga guidance kung ano yung mga karakter ng mga leader na iboboto nila. Although nagpahayag si Commissioner ng COMELEC na si George Garcia na yung pagpapahayag ng mga religious groups
ng pag-endorse ng mga kandidato ay parte daw ng practice ng religious freedom at ng freedom of expression. Ang kontek nga lang doon, nagyuyurakan yung imahe ng simbahan kapag nagloloko yung mga ine-endorse nila. Kasi hindi nga nila kilala ng lubusan talaga yung kandidato. So, kayo ba? Ano yung take nyo doon? Yeah, maraming salamat. Ako, sa tingin ko may ano pa rin eh. May panganib din dun sa pagsunod natin blindly sa mga religious leaders. Kasi makikita natin, di ba, parang hindi naman lahat ng tao, maayos eh. Dahil hindi naman lahat ng, kahit sabihin mo pa pastor yan, di ba? Parang hindi naman sure, di ka naman sure na na maayos. Kaya Inaaral talaga kayo. kaya sa tingin ko, meron pa rin tayo dapat na pagtitimbang kung ano yung pwede niyang mabigay sa state sa komunidad. Ayun lang. Ikaw ba, Jave? Yeah, maraming salamat. So, ang magiging point niyan is magiging endorsement ng religion. Promotion pa. Parang ganun. Yes. Ay, di contradiction na rin yan sa separation of church and state. Kasi Yes. hiwalay na nga sila ng role eh. Tapos, sa pangangampanya, biglang magsasama. So, it's a no. And talagang chain reaction din yan sa magiging members kasi, sa mga boboto rather, kasi magiging blind faith yan eh. Magiging blind following yan eh. Bigla na lang magkakaroon ng endorsement ng church. So, no. Disagree. Ang question ba is maapektuhan ng mga members? Yes. Kasi nga nasabi ko, magiging blind following lang yan. Blind faith ba, kumbaga. Hindi na nila masyadong i-investigan kasi nga, sinabi na ng church nila na, ay mabait to. And nasabi rin na, hindi pa nga masyadong kinikilala pinapromote na nga kagad. So, talagang apektado sila. Yes, may effect. So, ayan. So, may additional information po ba kayo? Wala na naman. Wala na. So, ayan. So, yan na yung last question natin. So, yung mga answer natin kanina is mga opinion natin yun. Mga opinion. Tandaan natin na walang maling opinion. Magiging mali ang isang opinion kapag pinipilit natin na tama yung opinion natin na yun. Doon lamang siya magiging mali. Kaya, ayan. Maraming salamat sa pagpapaunlak. Pupunta dito. Maraming salamat. Maraming salamat. At ayan, diyan na natatapos ang podcast natin na ito. Maraming salamat sa inyo.